Have a blessed day mga kabayan. Welcome back po sa aking channel, FW KSA. Nasa naiya na yata lahat mga kabayan ang mga hindi magagandang nangyari. Noong nakaraang araw lang, mayroong isang dayuhan. Habang dumaraan ang kanyang mga gamit sa x-ray machine ay ninakawan naman mga kabayan. Ngayon, at meron ding mga ipis, daga, at mga surot na kumakalat sa mga upuan ng naiya mga kabayan. Ngayon naman, meron namang nangyari na hindi maganda sa naiya. Isang kababayan natin na mag-asawa na muntik nang hindi makalis papuntang Thailand mga kababayan. Dahil may nakitang bala sa bag na dala nila mga kababayan. So panoorin niyo mga kababayan ang mga nagbabagang balita na ito na nangyayari na naman sa naiya. Meron naman sir. Ito po. Okay po sir. Dumako naman tayo sa naiya kung saan hindi na lang surot at daga ang problema. Pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala. Kasunod ng nangyari sa mag-asawang pa-Thailand na nakitaan umano ng bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro. Munti ka na maunsami ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng nakaplastik na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Wala lang, sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Pinayagan naman silang mag-asawa na makasakay at wala ring kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Ang dami nagtatanong, naka-civilian sila, may bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente, ipinost ni Charity ang video sa social media para magsilbing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa mga airport? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Giit pa ng Office for Transportation Security o OTS, posibleng kina Charity talaga ang nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag ka yung bag merong containing suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya. And then that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi nasa bag niya eh. Pero nanindigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi, kasi meron po kaming meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na nakaplastik pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Sa kabila niyan, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ng mag-asawa. Kasi especially kung 1 or 2 pieces lang kasi marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba it is anting-anting. In fact, almost daily nakaka-encounter kami ng ganitong incident. Pero paalaala ng OTS sa mga magbabiyahe lalo na dagsaan sa Semana Santa, huwag na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit para iwas kaso at abala. Parang mas nakatakot ngayon sa loob na naiya. Meron kanya-kanya naman diskarte ang mga kawatan para makapagnakaw na naman. Lalo na sa kasong ito na isang dayuhan ang ninakawan na naman ng slim bag habang dumadaan sa extreme machine mismo ng naiya mga kabayan. What's yung nagbabagang balita na ito? Nasa naiya na naman ang balita. Panibagong kontrobersya na naman ang kinakaharap ngayon ng naiya. Isang foreign national kasi at kanyang Pinay na misis ang ninakawan ng dumaan sa may x-ray machine ng Terminal 1. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez.
Sinilip pa ng mga security personnel na NAIA Terminal 1 ang X-ray machine na ito kung saan umano nawalan ng sling bag ang isang British national. Pero hindi nahanap ang nasabing sling bag. Sa investigasyon, lumalabas na posibleng ninakaw ang nasabing sling bag. Babiyahe na palondo ng dayuhan kasama ang pinay niyang asawa nang dumaan sila sa departure area ng NAIA Terminal 1. Papasok pa lang ng check-in area, sinabi na sila ng isang grupo na naghatid din umano ng isang pasahero. Nasa lisihan umano ang British national habang nasa X-ray machine at kinuha ang kanyang sling bag. Nakita na raw ng Manila International Airport Authority sa kuha ng CCTV ang grupong hinihinalang tumangay sa sling bag. Mabuti na lamang at hindi nakuha ang passport ng Briton kaya't natuloy ang kanyang biyahe. Tinutukoy ng pagkakakilanlan ng mga sospek. Masasabi po natin, sir, na ito po ay isang sindikato. Dahil sa kanilang kilos po, sir, no, mapapansin po natin na sanay at talaga po may sistema po sila. Magmula doon sa pagkuha ng sling bag hanggang po doon sa pagpasa sa mga nakaintay po sa labas. Delikado talaga ngayon sa NAIA. Pati ngayon ng NAIA, pinipilahan na pala ng mga sindikato, mga kabayan. At may mga kasagpat pa talaga na pag nakuha ang bag mo sa screen machine, sa X-ray machine, at ipapasa na to. Delikado na pala sa NAIA ngayon at nakakatakot na talaga mga kabayan. Kaya lagi kayong mga kababayan natin na mag-abroad at paalis ng bansa, ingatan nyo po ang inyong mga gamit. At maging alerto po kayo sa mga taong katabi ninyo. Dahil hindi po natin alam kung ano po sila at sino po sila o mga sindakat. Dahil ayon sa NAIA officer, may mga sindikato na palang gumagala dyan sa NAIA airport ngayon mga kabayan. Kaya isang paalala lang mga kabayan, tayo mag-iingat. Yung mga kabayan natin na papaalis ng abroad, mag-iingat po kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana po nakakuha tayo ng aral sa mga balitang ito mga kabayan. Maraming salamat ulit. To God be the glory.